Magandang umaga mga kapatid. Ikinalulugod po namin ang inyong pagkikibahagi sa banal na Eucharistia. Ngayon po ay ika-3 linggo ng Kwaresma. Ang mamumuna sa ating pagdiriwang ngayong umaga ay si Reverendo Padre Benjo Pangota, Vice Rector ng Edsa Shrine. Magsitayo po tayo. Ngayon po ay ika-3 linggo ng Kwaresma. Ang mamumuna sa ating pagdiriwang ngayong umaga ay si Reverendo Padre Benjo Pangota, Vice Rector ng Edsa Shrine. Magsitayo po tayo. Pagpalain si Jesus na bukal ng tubig na nagbibigay buhay. Ang kanyang biyaya at pagmamahal ay sumainyo lahat. At sumainyo. Habang naghahandar tayo para sa pagdiriwang ng Eucharistia, alalahanin natin ang ating mga kasalanan, mga pagbabalagis at mga pagkukulang. Panginoong Jesus, Ikaw ang bukal ng tubig na nagbibigay buhay. Ngunit malimit namin pinili ang pusali ng kasakiman. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, tinuruan mo kami sumamba sa Diyos sa Espiritu at katotohanan. Ngunit kung minsan, inilugol namin ang mga nilalang ang karangalan. Namin sa mga nilalang ang karangalan marapat na sa Diyos lamang. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, inaalay mo ang iyong buhay upang ibalik kami sa Diyos Ama. Ngunit bihira kami magpahalaga sa biyayang tinamumuo para sa atin. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan
makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at pagkabayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin tayo. Ang maraming makapangyarihan, ikaw ay maibigin at putihin sa kanan. Itinuro mo na ang lunas sa kasalanan ay nasa pusang pagpapakasabi, pagdalangin at pagmamalasakit. Tunghayan mo ang aming pag-amin sa nagawang pagsuway upang sa pagpapatirapag ng aming buti sa iyong harapan, kami lagi mo mabangon dahil sa iyong pag-ibig na tapat. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsilubukan tayo. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, talagang uhaw na uhaw ang mga Israelita, kaya sinumbatan nila si Moises. Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa uhaw, pati mga anak namin at mga hayop? Kaya hindi na nanalangin si Moises sa Panginoon. Ano ang gagawin ko sa mga taong ito? Ibig na nila akong batuhin. Sumagot ang Panginoon. Magsama ka ng ilang pinuno ng sambayanan ng Israel at mauna kayo sa mga Israelita. Dalhin mo ang iyong tungkol. Ay ating pag
Hanggang iyang iyong puso'y huwag pag-iusin tulad ng ginawa ng iyong magulang nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinukso, doon ay sinubo ng iyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawa, silang nakinawa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan niya ay mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan niya ay inatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makakasama sa kanyang kaluwalhatian. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa, pagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Sapagkat noong tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyari ialay ni Luman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Bagamat maaari may mga has na gumawa nito at alang-alang sa isang mabuting tao. Ngunit ipinagdama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin na nooy tayo'y makasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Panginoon, kami bigyan ng tubig na bumubuhay upang kami di mauhaw. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa isang bayan sa Samaria na tinatawag na Sicar. Malapit sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Umupo si Jesus sa tabi nito sapagkat siya'y napagod sa paglalakbay. Halos katanghaliang tapat na noon. May isang Samaritanang dumating upang umigib. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Maaari bang makinom?" Wala noon ang kanyang mga alagad sapagkat bumili
ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng Samaritana, "Kayo'y Hudyo at Samaritana ako. Bakit kayo humihingi sa akin ng inumin? Sapagkat hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano." Sumagot si Jesus, "Kung alam lamang ninyo kung ano ang pinagkakaloob ng Diyos, at kung sino itong humihingi sa inyo ng inumin, marahil ay kayo ang hihingi sa Kanya, at kayo na may bibigyan niya ng tubig na nagbibigay buhay." Kinuwi ka ng babae, "Malalim ang balong ito at wala man lamang kayong panalo. Saan kayo kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Higit pa ba kayo kaysa aming ninunong si Jacob, na nagbigay sa amin ng balong ito? Uminom siya rito pati ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop." Sumagot si Jesus, "Ang uminom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Ngunit ang uminom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Ito'y magiging isang bukal sa loob niya, babalong at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan." Sinabi ng babae, "Ginoo, kung gayon po'y bigyan ninyo ako ng tubig na sinasabi ninyo, nang hindi na ako mauhaw, ni pumarito pa upang sumalo. Umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa," wika ni Jesus. "Wala po akong asawa," anang babae. "Tama ang sinabi mong wala kang asawa," tugon ni Jesus, "sapagkat 5 na ang iyong naging asawa, at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo ang sinabi mo." Sinabi ng babae, "Ginoo, sa wari ko'y propeta kayo. Dito sa bundok na ito sumamba sa Diyos ang aming mga magulang. Ngunit sinabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos." Tinugon siya ni Jesus, "Maniwala ka sa aking binan. Dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ngunit dumating na ang panahon, ngayon na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siya sambahin sa Espiritu at sa katotohanan." Sinabi ng babae, "Nalalaman ko kung palilito ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagpalito niya, siya ang magpapahayag sa atin ng lahat ng bagay. Akong nagsasalita sa iyo, ang tinutukoy mo," sabi ni Jesus. Dumating ng sandaling iyon ang kanyang mga alagad. Nabigla sila na makita nakikipag-usap siya sa isang babae. Ngunit isa man sa kanila'y walang nagtanong kung ano ang ibig ni Jesus, o kaya kung bakit siya nakikipag-usap sa babae. Iniwan ng babae ang kanyang banga, bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga-roon, "Halika kayo, tignan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya na kaya si Kristo?" Kaya lumabas sila ng bayan at nagpunta kay Jesus. Samantala, makailang ulit na sinabi sa kanya ng mga alagad, "Rabbi, kumain na po kayo." Ngunit sumagot siya, "Ako'y may pagkain hindi ninyo alam." Kaya nag-usap-usap ang mga alagad, "May nagdala kaya sa kanya ng pagkain?" Sinabi sa kanila ni Jesus, "Ang pagkain ko'y ang tuparin ang kalooban na nagsugo sa akin, at ganapin ang ipinagagawa niya. Hindi ba sinasabi ninyo, 4 na buwan pa at anihan na? Sinasabi ko sa inyo, masdan ninyo ang mga bukid, hinog na at handa ng anihin. Ang gumagapas ay tumatanggap ng upa at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan. Kaya't magkasamang nagaganap ang nagahasi at ang nag-aani. Kaya totoo ang kasabihan, iba ang nagahasi at iba naman ang nag-aani. Sinubok kayo upang anihin ang hindi ninyo inihasi.
nagpagal ang iba, at kayo ang nag-ani sa kanilang pinagpagalan. Maraming Samaritano sa bayan yaon ang sumampalataya kay Jesus dahil sa pagtotoo ito ng babae. Sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa. Kaya paglapit ng mga Samaritano kay Jesus, hinila nila na tumigil muna siya roon at nanatili siya roon ng 2 araw. At marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. Sinabi nila sa babae, nananampalataya kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin sa Kanya. Nakilala namin siya, siya nga ang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mahaba ang ating pagbasa. Maaaring yung iba ay nainip sa inyo. Pinili ko talaga mas basahin ang longer version kesa doon sa shorter version dahil maigila ang homily. Napakalinaw ng ating mga pagbasa at napakalinaw din ang kwento. At mayroon po nga, umpisahan ko sa isang salaysay. Mayroong isang ginang, kalong ang kanyang anak, sumakay ng bus. Pag-upo doon sa likod, galit na galit, sinabi sa kanyang katabi, grabe naman yan, driver. Sinabihan ka naman ako, ang pangit daw ng anak ko. Kaya galit na galit, ilalabas niya yung kanyang sama ng loob. Sumagot sa kanya yung kanyang katabi. Bakit naman po niya sinabi yun? Wala siyang karapatan sabihin yun. Sige, ahli, puntahan ninyo yung driver, pagsabihan ninyo. Hahawakan ko muna yung unggoy niyo. Okay, hindi ba tulog pa? Hindi na gets, no? Okay. Yun po ang lahat ng hinihingi natin. Mga magulang, alam nilang ibigay sa kanilang mga anak yung tinatawag na unconditional love. Kahit na anong itsura ng anak, kahit sino pa o ano pa yung kanilang anak, sasabihin nila, pinakamaganda ang anak ko, pinakagwapo ang anak ko, the best ang anak ko. Unconditional love, ibinibigay ng mga magulang. Pero habang lumalaki, yung unconditional love nagkaroon ng mga kondisyon. I will only love you if you will get good grades. I will only love you if you will be obedient to me. I will only love you if you will bring honor to the family. Pati sa mga mag-asawa, noong sila ay magkasintahan pa, unconditional love, bulag sa kamalian, kapangitan, kahinaan, at kakulangan ng kanilang mga minamahal. Tapos nagsama sa isang bubong, yung palang babae, sobrang retikulosa. Yung lalaki, burana, tapos dito, tapos doon. Doon nagmula ang irinan. Doon nagmula ang friction. Nagkaroon na ng kondisyon ang pagsasama. I will only love you until your waist maintains 26 inches. Mamahalin lang kita pag kumpleto pa ang ibig mo. Mamahalin lang kita pag kumpleto pa ang buhok mo sa ulo. Mamahalin lang kita kung nagbibigay ka sa akin ng mga pangangailangan ko. Nagkaroon ng kondisyon. Narinig natin yung pag-uusap ni Jesus at ang Samaritanang babae. Hindi nakikipag-ugnayan ang Hudyo sa mga Samaritano. Meron silang hidwaan, meron silang away. Dahil magkaiba ang kanilang lahi. At hindi pwedeng makipag-usap ang isang lalaki sa kahit na sinong babae, may asawa o wala, sa publiko, na in public. Pero nakita natin na nagkaroon ng pinakamahabang kwento si Jesus sa isang tao sa lahat ng ebanghelyo dito sa babaeng sinasabing hindi dapat. Tinanong ni Jesus o sinabi sa kanya, dalhin mo dito ang iyong asawa. Wala po akong asawa. Oo, dahil 5 na ang iyong naging asawa at yung pinakasama mo ngayong pang-anim, hindi mo asawa. Kaya sabi ng babae, propeta po yata kayo. Sa mga Hudyo, mahalaga ang numero. It gives a big significance. 6 is the number of imperfection, incompleteness. At ang naging pang-7
lalaki sa buhay niya, si Jesus, nang magkaroon siya ng makikipag-ugnayan kay Jesus. Sa pag-uusap nila, nagkaroon ng perfection yung kakulangan ng babae. At dito sinasabi sa atin ni Jesus, anuman ang nakalipas mo, anuman ang pinagdaanan mo, anuman ang kasalanan mo, I give you my unconditional love. Nakikita natin sa patuloy, paulit-ulit nating paggawa ng kasalanan, hindi nagbabago ang pagmamahal ng Diyos. Hindi nag-iiba, nawawala, o nagkukulang ang kanyang pagtingin sa atin. Naroon lagi ang kanyang paanyaya. Hali kayo, mahal ko kayo, ililigtas ko kayong lahat. Hindi lamang para sa mga mabubuti, kung hindi para sa lahat. Nagmamahal ang Diyos, hindi dahil tayo ay mabuti. Nagmamahal ang Diyos kahit kung tayo ay makasalanan pa. Hanggang ngayon, patuloy ang kanyang paanyaya. Lumapit kayo sa atin, magbalik loob kayo sa atin. Sana, mauhaw lamang tayo sa katotohanan. Sana, mauhaw lang tayo sa salita ng Diyos. Sana, mauhaw tayo sa tunay na buhay, sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsitayo po tayo. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon namin lahat. Nagkatawang tao siya, nalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagpakasabi ni Poncio Pilato, itinapos sa krus ng naraigig, nanahon sa kinaroonan ng mga tao. Nang may tatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, nalulugnog sa kanan ng Ama, makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang pag-ibig at buhok, siya na mabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal na patawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay muli ng namamatay na tao, sa buhay na walang hanggan, sa buhay na walang hanggan, sa buhay na walang hanggan. Lalong sabi kay sa Samaritana makatanggap kay Jesus ng banal na lubig. Buong kababaang loob na tayo humiling sa Kanya ng kasaganaan ng Kanyang mga biyaya habang nananalig tayo. Panginoong Jesus, pawiliin mo ang aming buhay. Panginoong Jesus, pawiliin mo ang aming uhaw. Para simbahang bagong bayan ng Diyos, nawa, patuloy siyang pagkalooban ng mahabaging pagmamahal ng Diyos ng malinis na tubig ng kanyang salita at mga sakramento sa kanyang paglalakbay sa disyerto ng kawalang pansin at pagtutol ng tao. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, pawiliin mo ang aming uhaw. Para sa mga pinunalaning espiritual, nawa,
sila'y maging mga karapat-dapat na kinatawan ni Jesus na bagong Moises na nakapapawi sa uhaw ng ating mga kaluluwa sa pamamagitan ng tubig na banal na biyaya. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, pawin mo ang aming uhaw. Para sa mga pinuno nating pambayan, nawa, sila'y maging inspirasyon at uliran natin sa katapatan sa kagalingang panlahat at pagtugon sa mga pangailangan ng mga kaawa-awa sa lipunan. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, pawin mo ang aming uhaw. Para sa lahat na naghihirap na pisikal, emosyonal at espiritual, makatagpunawa sila ng lakas at kasiyahan sa bukas palad ng pakikiisa ng mga kasama sa kanilang mag-anak o pamayanan. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, pawin mo ang aming uhaw. Para sa ating kabataan, nawa, matagpuan nila sa Ebanghelyo ang daloy ng katotohanan makapapawi sa kanilang pagkauhaw sa kahulugan ng buhay. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, pawin mo ang aming uhaw. Thank natin manalangin ng ating mga kahilingang pagsalita. Manalangin tayo. Panginoong Panginoong Jesus, Jesus, pawin mo ang aming uhaw. Panginoong Jesus, ikaw ang bukal ng tubig na nagbibigay buhay. Dahil kapag babago ng disyerto naming buhay, na maging mga kandil ng kabanalan. Saliwain mo ang masaganang mong biyaya, ang aming mga uhaw ng kaluluwa, at sa gayoy malasap namin sa buhay na ito ang kagalakan ng kaharian kung saan ka nabubuhay at tagahari magpakailangan. Amen. Magsiupo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid ko ang ating Panginoon ay karugan ng Diyos sa mapagpagyarihan. Tanggapin nawa ang Panginoon itong kakamay sa iyong mga kamay, sa kapulihan ng karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan ng banal. Ama namin Eureka, kalugdan mo ang aming paghahangarin upang ang mga kasalanan namin hinihingi ng kapatawaran sa iyo ay matutunan din namin ipagawad sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalan hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mga
kapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa kanyang paghingi ng tubig sa babaeng taga Samaria, kanyang ipinagkaloob ang pananalig upang ang nilapitan niya ay sumampalataya. Sa pagkauhaw ng iyong anak, kanyang masiding hinahanap na ang pag-ibig mo'y maipakilala sa mga sumasampalataya sa kanya. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng pagpuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami naguguli sa iyong tagakilala. Ikaw ang buhay ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinaglis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon di naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kanis. Huli kanyang pinasalamatan. Pinamon niya ang kanis sa kanyang maalagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kanis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po tayo. Ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamunan at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakalisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amanin natin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Luis Antonio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin naninay na may pag-asa silang muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumarang.
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kami lahat na magkasalo sa iyong buhay na walang hanggan. Kaysa na mahanapin ng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalan hanggan. Hindi dahil tayo ay mabuti. Mahal tayo ng Diyos dahil ang Diyos ay mabuti. Nananalig sa kabutihan ito, lakas loob tayo lumulog sa iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kabahawanan. Samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahiyan ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulian magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan na iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga napakarami at paulit-ulit na mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa anin sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalan hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Ipahayag natin sa ating kapwa ang kapayapaan ni Kristo. Kordero ng Diyos,
nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilunod mo tayo. Narito si Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalag tayo mga inaanyayahan niya sa kanyang banal na piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na ako.
Magsiluhod mo ang lahat at ating dasalin ang panalangin para sa kapayapaan. Panginoon, sa panahon ng pangangailangan, ay humihingi kami ng tulong, bunga ng aming pagkamulat sa nagbabantang pagkawasak ng kapaligirang pinagkaloob niyo sa amin. Bunga ng malawakang paglalaban ng ideolohiya sa iba't ibang panig ng mundo. Pagkalooban ninyo kami ng sapat na lakas upang maipalaganap ang kabutihan, katarungan, pagmamahalan at kapayapaan. Sa gitna ng labanan, ituro ninyo sa amin ang pagtutulungan. Sa kasaganaan, ang pagbibigayan. Sa kalalitaan, magkaroon po sana ng maayos na pamumuhay. Kung mangingibabaw ang pagkamakasarili, ituro ninyo sa amin ang kababaang loob. Sa kawalan ng katarungan, matutunan sana namin ang pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Kung may di pagkakaunawaan, magkaroon po sana ng pagkakasundo at pagkakaisa. Sa kawalan ng pag-asa, mayatid po sana namin ang mabuting balita. Turuan mo kami kumalinga sa halip na kalinain, maglingkod sa halip na paglingkuran. Huwag po sana kami maghangad ng karamihan, at punuin niyo kami ng inyong pag-ibig at kaluwalhatian. Pahintulutan ninyo kami maging katulad ninyo, sapagkat sa ganitong paraan lamang namin matatagpuan ang tunay na kahulugan ng buhay na makapagbibigay sa amin ng bagong pag-asa. Amen. O Maria, Reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. Magsitayo mo tayo. Manalangin tayo. Ang maraming papapahal, sa pakikinabang namin sa iyong banal na piging, pinagsasaluhan namin ang bigay mong pagkain. Ang ginaganap namin ngayon sa pagdiriwang ay lubos nawang mangyari sa gawain namin araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sandali po namin hinihili ang inyong pansin. Ngayong panahon ng Quaresma, ang Stations of the Cross ay gagawin sa promenade area tuwing Biyernes, pagkatapos ng Medina sa Sacred Heart of Jesus sa alas 5:30 ng hapon. Inaanyayahan ang mga mag-asawa sa isang marriage encounter weekend seminar sa ika-29 at ika-30 ng Marso. Ito po ay walang bayad at gaganapin sa Servium Hall dito sa EDSA Shrine sa pagtataguyod ng Hearts of Jesus and Mary Prayer Community. Para sa mga karagdagang kaalaman, makipag-ugnayan po lamang sa EDSA Shrine Office. Inaanyayahan ng mga kabataan na may edad na 13 hanggang 21 taong gulang sa Youth Ministry ng EDSA Shrine at misa para sa kabataan mamaya sa ika-11 ng umaga. Marami pong salamat. Tanggapin na po natin ang muling pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Magsiyo po kayo at ipanalangin ang pagpapala ng Diyos. Puspusin nawa kayo ng Panginoon ng ningning ng Kanyang biyaya upang maging dalisay at maringan ang inyong mga pag-iisip. Amen. Puspusin nawa ng pagmamahal ng Panginoon ang inyong mga puso upang lahat ng inyong pipili ay maging alinsulod sa Kanyang kalooban. Amen. Gawin nawa kayo ng Panginoong mga kasangkapan ng Kanyang pagmamahal sa inyong mga kapwa sa inyong buong buhay. Amen. Pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, bumayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.